guys, in today's video, papakita namin na nilabas na natin si Diwata sa kulungan niya. Dati, doon nakakulong si Diwata, nilabas po natin siya. Dahil noong nakaraang linggo, wala siyang ganang kumain dahil inuubo siya. Yan. Inuubo yung ating baboy kasi noong nakaraan is dire-diretso po yung ulan dito sa amin. Kaya siguro inuubo tong ating inahing baboy and wala siyang ganang kumain. So ang ginawa ni Daddy is nilabas natin siya ng kulungan kasi si Diwata ay dati po natin siyang pinapastol doon sa may likod nung wala pang mga tanim-tanim. So siguro nanibago siya and kaya nilabas natin siya. And bago namin nilabas si Diwata sa kulungan niya is nagbigay na si Daddy nag-inject na si Daddy sa kanya ng Bexan SP at Analgen na 10 ml. Nagbigay po tayo ng Bexan na 5 ml kay Diwata kasi nga nakakatakot dahil walang ganang kumain yung ating alagang baboy. Yes po, buntis si Diwata. Ayan, kahit alam po namin buntis si Diwata is nakipagsapalaran na kami na injikan siya ng vitamins at yung Analgen, yung gamot para sa kanya. Baka kasi may lagnat siya sa loob kaya hindi siya masyadong kumakain or wala siyang ganang kumain. Maging okay si Diwata kaysa naman sa hindi namin siya bibigyan ng gamot and wala kaming gagawin. So mas better na nagbigay kami ng gamot kay Diwata at vitamins. Kasi po dati na-try na namin na may inahin kami na ganyan din na walang gana, inuubo. Ang ginawa namin is natakot kami na mag-inject ng vitamins and ng mga gamot sa kanya kasi nga baka makunan, ganyan. Pero ang nangyari is hindi kumain and dire-diretso. Naglibing kami ng isang buong inahing baboy na buntis. So ayaw na po naming mangyari na maglilibing kami ulit ng inahin. So na kami dito kay Diwata, dito sa ating native pigs, makikipagsapalaran na tayo. And ang importante ngayon is kumakain na siya. And sobrang takaw na niya after 2 days nung na-injikan natin siya ng vitamins at ng gamot. Yan. Sa ngayon kasi ang priority namin is si Diwata o yung ating native pigs o yung ating mga inahin kaysa dun sa iisipin natin kung makukunan. Mas better na mas unahin nating pagalingin yung ating mga inahing baboy kasi kung hindi po natin sila i-injikan or gagamutin is syempre mas maapektuhan yung piglets nila. Yung mas maganda na asikasuhin or alagaan natin yung ating mga alagang inahing baboy. And after 2 days na ininjikan ni Daddy, paulit-ulit ako, yan, dyan na siya kumain. And hindi na namin siya pinasok ulit doon sa ating kulungan niya dati, doon sa kanyang kulungan na may farrowing pen. In-stay na lang muna namin siya dito sa waiting area natin and ginawa na po na kulungan ni Daddy. Kasi mas nakikita niya na mas masigla and mas matakaw si Diwata nung nandito sa labas. Siguro nga kasi nga, native pig si Diwata, mas gusto niya yung naghuhukay-hukay dyan sa gilid. And itong area naman nito na may patubig dyan sa gilid and dyan siya naglulub-lub-lub-lub. So mas gusto niya dito sa labas kaya ginawa na lang ng kulungan ni Daddy and maglalagay pa tayo ng ibang trapal o ng tolda para hindi naman siya maambunan and maulanan. Yan. So inuubo-ubo pa rin si Diwata pero mas malakas na siyang kumain ngayon compare nung nakaraan talaga. And sa mga kapwa natin backyard farmers na ganyan na may mga inahin tayo na natatakot tayo na na baka makunan, kinemerot yung kanilang mga piglets, unahin muna natin yung mga ating inahin. Or nasa inyo kung gagayahin nyo yung ginawa ni Daddy na nag-inject siya ng Bexan SP at ng Analgen sa ating inahing baboy. And a-update na lang namin kayo kung kamusta yung piglets niya pag nanganak na si Diwata. Bali, 3 weeks pa bago siya manganak. Ayan, kasi 3 months na siya and 3 weeks na lang and 3 days na lang yung hihintayin natin para makita natin kung anong update doon sa mga piglets niya kasi nga na-injikan natin siya ng vitamins at ng gamot para doon sa kanyang nararamdaman. At least ngayon, mas better na siyang kumain. Ang takaw-takaw na ni Diwata. So, that's it. Kung gusto niyo yung ating munting video, please like, comment, and subscribe. Bye! Bye! Natago yung kasama ko.